Labelers, newbies, pagpasensyahan nyo na, pero nasa mood ako ngayon mag-block ng mga tao ng mga hindi nakikinig or hindi nagbabasa, at least. Okay? This is for your own sake as well. Kasi kung hindi po kayo iba-block, mali-mali yung gawa ninyo, nag-auto-pass kayo, magkakaroon ng problema yung project, damay po lahat. So, pasensyahan tayo mamaya kung may mga ma-block sa inyo. Naiintindihan ninyo? To be fair, para sa mga nagtatrabaho na maayos. So, ayun na, we have a quick building update project. Ano ba yung quick building update project? Yung workflow po nito kasi po, previously, natapos na po namin yung mga mapa na to. Nagawa na po namin to. Okay? So, ngayon, nandito lang tayo para i-update yung mga specific buildings which has a checkbox. Okay? So, as you can see, meron tayong checkbox sa left side ng ating software. This would be it. Yung mga bahay lang po na yan, na kung saan merong mga yellow labels or may mga yellow checkbox, yan lang po yung i-check natin later on at saka titignan. Titignan lang, halos titignan lang. Kasi meron po tayong mga do's and don'ts para sa tab na to. Okay? So, sa mga nakakaalam, ano ba yung mga hindi natin dapat gawin para sa tab na to? Kasi alam ko may mga nakapagtrabaho na dito previously. Kung pagagawin yung residential details po kayo. Ano yan? Hello? Bawal po galawin po yung mga residential buildings. Okay, bawal galawin yung mga residential buildings. Kita niyo ulit yung screen ko? Turn off ko eh, saglit lang. Kikita niyo yung screen ko? Okay. Meron tayong do's and don'ts para sa tab na to. Which is, ayun, yung sabi ng isa nating kasama, which is, bawal galawin yung mga residential buildings. Ano ba yung mga residential buildings? Ano ba yung pagkakaintindi ninyo sa mga residential buildings? Bahay. Bahay. Yung mga tinitirahan ng tao, kung saan kayo nagdadwell. Yes. Kung saan kayo nagdadwell, kung saan kayo nagtatrabaho ngayon, sa bahay nyo kayo, mostly sa inyo. So, bawal po nating galawin po iyon. In a way, na bawal nating i-edit yung mga errors ng mga residential buildings. Klaro? Bawal din natin i-delete yung mga backyard, small houses, or yung mga bahay which is covered by trees. Yung totally zero visibility. Okay? Yung mga kagaya nito, ay yung mga kagaya nitong bahay na natabunan ng puno. Yung mga zero visibility, hindi niyo alam kung ano yung nasa baba niyan. Kahit may label pa po yan, yung puno na yan, bawal na bawal ninyong i-delete. Do you understand? Lalo sa mga newbies. Bakit bawal nating i-delete? Kasi po, like I said, previously nagawa na po namin yung tab na to. Previously. So, sabihin na lang natin, may mga seasons tayo, di ba? May mga tiglagas. Sa amin may snow kami, sa lugar namin. Ayun, tiglagas, minsan makapal yung puno, etc. etc. So, previously, sabihin na lang natin yung mga puno na to, hindi pa to ganito kakapal. Okay? So, nakikita pa natin yung baba niyan. Malay natin, may bahay dyan na nilabel previously. So, bawal na bawal nyo pong i-delete yung mga label which is natabunan ng puno. Do you understand? Maliit man yan or malaki? Labelers. Okay. Tapos, isa pa. We only have to delete. Magdi-delete naman po talaga tayo. Pero yung mga labels lang which is nasa open grounds. Ano ba yung open ground? Like for example, dito, ayan o, nakikita nyo, walang mga puno, walang kung ano sa mapa. Lupa lang siya, tapos may label. That is the time na pwede tayong mag-select and then delete. Klaro ba tayo doon? Labelers? Sir, Grounds? magtanong po. Okay, ano yan? Eto po. Magtanong ka lang. Ano yun? May nakita po kasi ako.
malapit siya sa puno, pero clear ground po siya na ano. Sige, Na box. mag-share ka ng screen. I-share ka ng screen. Eto po, gaya po nito. Clear ground naman yan. Lupa naman talaga yan. Apo. Kaya lang po katabi po kasi sa puno Okay po siya. Didelete po siya. I-delete mo pa rin yan. Kasi po, nasa open grounds nga, di ba? Kitang-kita na walang bahay dyan. So, i-delete nyo yan. Yes po. Tsaka yung malaking bahay na yan, sira yan, kailangan mo yung ayusin. Naintindihan mo? Okay po. Okay. So, share screen ulit ako Kita niyo yung screen ko? Okay. So, kasi po, ganito po yung sitwasyon. Okay? Kaya natanong din ng isang kasama po natin. Kasi, yung mga label po dito is shifted. Yung mga label po dito is malayo sa bahay yung iba. Like, for example, this one. Diba? As you can see, yung label po na to, hindi po siya accurate. Okay? Hindi siya accurate sa roof ng bahay itself. Kasi po, shifted po sila. Kasi previously din, nung ginawa namin to before, iba yung angle or iba yung anggulo ng mga bahay. Okay? Kaya previously siguro, sabihin natin, kita yung wall nila, nag-drag ng 3D. Kaya ngayon, medyo shifted yung mga bahay. Okay? Pero kung klaro lang din naman, na lupa po iyan, kahit sabihin pa natin may puno dito, ng label nandito, kung klaro na lang din naman na lupa, i-delete nyo na lang. Not unless if yung label niya is nandyan sa may puno mismo or nasa tabi ng puno. Which is pwede natin sabihin na nandito yung bahay, shifted lang yung label. Malalaman nyo rin naman kung shifted yung label kasi po most probably yung mga katabing bahay niya is shifted din. Naiintindihan niyo? Malalaman nyo yan sa kapitbahay. Okay? Like for example, this one. Kung nakikita ninyo, hindi siya accurate sa roof. Tapos, may mga labels dito sa paligid which is covered by trees. Sabihin na lang natin, malay natin kung shifted din yung mga katabi na yan. So, wag kayong mag-delete kung ganito yung itsura. Okay? It's better not to delete kung hindi ninyo naiintindihan kung para maiwas kayo sa mali. Are we clear, people? Docking area. Okay. So, docks naman po, meron po tayong rules doon. Okay? Which is yung mga nasa paligid ng tubig. Kung bahay lang din naman po, ignore na lang natin. Pero kung kung docks talaga siya, wala na po yung bahay, in a way, i-delete na lang natin. Okay? Kasi hindi na rin naman nakakatira yun sa docks. Mga tao, hindi na rin naman nag-dwell sa docks, lalo na kapag planks na lang din naman yun, di ba? Everyan, ang hirap naman ng pangalan mo. Magpabinyag ka nga ulit. Pirocho. Claro? Okay. Hirap na mga pangalan ninyo. So, we have to delete fake buildings and we have to delete labels which is nasa open grounds. Okay? Ayun lang yung babantayan natin. Claro? Yun lang yung i-delete natin. Okay? For those buildings naman na kailangan pong i-edit, we only have to edit those labels or buildings which is big building. Okay? Malalaman niyo po yung mga big building na yan based sa kanilang driveways, kagaya nito, based sa kanilang parking lots. Ito pala yung driveway, sorry. Sa driveway nila, sa paligid nila, may mga parking lots. Hindi naman po siguro pwede na ito yung bahay nyo, di ba? Ganito kalaki yung bahay nyo. Residential building lang to, sabihin natin. Tapos may mga sasakyan dyan. Hindi naman siguro ganyan karami yung mga sasakyan ninyo, di ba? So this is a big building. Commercial buildings, commercial structures, yung mga hotel, mga malls, etc., etc., yung hindi tinitirhan ng tao. And those buildings are for business purposes only. Klaro tayo doon. Yun lang po yung ating i-aayusin. Mamaya pag-uusapan natin yan, baka pwede isa-isa lang. Okay? Andito muna tayo sa fake buildings. Isa lang po. Isa lang po ako. Pasensya na. Sa fake buildings naman, for the fake buildings, like I said, we have to delete them. Okay? Uulitin ko sa inyo yan. Like for example, yung label is nasa open ground.
that is the time na pwede nating i-delete. Pero wag ninyong i-delete yung mga labels which is nasa ilalim ng puno. Okay? Paulit-ulit po tayo. Jalika. Isa pa. Fake buildings which is cars or sasakyan. Fake buildings which is caravans. Okay? Yung trailer trucks. Yung mga hindi talaga bahay. Siyempre, we have to delete them as well. Okay? Caravans or mga trailer trucks, we have to delete them kasi hindi po yan bahay. Okay? Maybe ngayon nandyan yan, pero after a few period of time, mawawala po sila kasi hindi po sila permanent structure. Okay? Solar... Sir, pwede mag-ask, sir? Saglit lang ha. Saglit. Solar pane? Ano yan? If you are solar pane. Sorry Panel, sir, panel. Solar panel. Okay. Solar panel. Nakakatira ka ba sa solar panel, Alton John? Kung nakakatira ka sa solar panel, label mo. Pero most probably, hindi po tayo nakakatira sa solar panels. Hindi rin tayo nakakatira sa swimming pools. Okay? Hindi rin tayo nakakatira sa bato. So, yung mga bagay niyan, delete nyo na lang. Okay? Nag-e-echo ba kami kasama ka po dyan? Ay, si Robby pala. So, ano yon? Yung gusto magtanong ka na po para makapag-move on po tayo. Ang big building po ba, sir, kailangan din shifted o kailangan tugma? Mamaya, papunta tayo doon. Nandito pa lang sa ayos kung anong i-delete. Sorry Sige. Mamaya, tanong mo ulit sa akin yan. Like I said, people, caravans, trailer trucks, fake buildings, bato, swimming pool, ano pa ba yun? Solar panels, okay? Solar panel or solar fields. We have to delete those labels kasi po hindi po yan mga bahay. Okay? But before that, uulitin ko, meron po tayong checkbox. For the checkbox rules po natin, like for example, this label right here, ito lang po yung ating target building. Kung ano po yung naka-yellow at kung ano po yung nasa loob ng ating checkbox. For those buildings na nasa loob ng ating checkbox, if it is a residential building, we have to ignore for them. Not unless if it is a ground, not unless if it is a big building. So if ever makakuha kayo ng mga checkbox kagaya nito, actually this is a good example of caravans. Okay, people? These are caravans. Ito yung caravan. Nakikita nyo to, yung mga puti na mahahaba, na maliliit. Ito. Tapos may mga dots sa taas nila. These are not buildings. These are caravans. So you have to delete for this kasi po, this is a fake building. Okay? Ngayon, nandito yan, pero later on, wala na po yan. Alam niyo yung sa ibang bansa, yung ginagamit nila pang camping or if gusto nila mag-outing or something, yung mga nakakabit sa likod ng mga sasakyan po nila. Hello? RVs, yes. Ito po yan. Okay? Ito po sila. Malalaman nyo po sila kasi in a way po, isang pahaba po sila. Tapos, meron po silang mga extension sa mga gilid nila, kagaya nito. May mga extension sila. Tapos, meron po silang dots sa taas ng roof. Okay? May mga maliliit na itim na dots na dyan. So, yan po yung mga pwede nating maging reference para for those caravans. So, we have to delete for them. Kasi hindi po yan permanent structure. Hindi po yan mga bahay. Klaro tayo dyan. Sir, yung mga red label, hayaan na lang or delete pa rin? Kalma, wag muna tayo. Pwede isa-isa lang, hindi pa tayo maabot dyan. Kung ano lang muna yung dinidiscuss, wag muna kayo mag-advance. Nox. Kalma lang, Nox. So, ayun. Okay? Those are caravans, those are fake buildings. So, for example, checkbox nyo to. Pag kinlik nyo yung checkbox ninyo, ito yung sa tanong ni Nox, yung buong area na po na to, nasakop ng ating screen, okay? Yan po yung, ito yung area which is sakop ng ating screen. Ayaw magmayo. So, ito na lang. Yung buong area na to, this whole area right here, nasakop ng ating checkbox. Okay? Or sakop ng ating view. If ever there is a ground sa paligid, pwede po nating i-delete yan. Regardless, kahit nasa loob pa po yan ng ating, kung nasa labas pala, regardless, if ever,
kahit nasa labas yan ng ating checkbox, pwede nating i-delete yan. So in this case, pag nag-click ako ng checkbox na to, kikita ko itong lahat, di ba? So pwede kong i-delete yung mga fake buildings or grounds na nasa paligid, lalo na kung hindi sila buildings, kagaya nito. Pwede na nating i-delete to. So hindi nyo na kailangan problemahin ito. Nox? So, kahit hindi yan nasa loob ng checkbox natin, if you can see it, kapag kinlik niyo yung checkbox ninyo, pwede niyo po yung i-delete at saka kailangan po nating i-delete yan, lalo na if it is a fake building. Okay? So, ito, tatanggalin natin to lahat kasi hindi po yan bahay. Tatanggalin ko na lang din lahat kahit wala sila sa loob ng aking checkbox. Kahit mga red label sila. Okay. So pag ganito, piliin nyo lang po yung mga mahahabang merong dots dyan. Hindi po kayo dapat malito. Okay? Huwag kayong malito. I-delete po lahat bahay kapag ganito yung itsura. Eto, this ones, ito po ay mga bahay. So hindi po natin pwedeng i-delete ito. Okay? Ito lang yung pwede natin i-delete. Ito lang yung may mga dots, yung mga mahahaba na to. So yan, hindi natin kailangan yan. Delete natin sila. Piliin nyo lang kasi yung iba dyan, bahay talaga. Okay? So later ang papakita ko sa inyo. Saglit. Medyo marami-rami pala to. Okay, so yung iba iniwan natin kasi yun po yung mga buildings. Okay, lalo na yung mga ganito. So ganito yung itsura nila. Okay, try natin kung makikita natin. Saglit. Okay, di makapasok si Junjun. Ito, hindi ba ito kita? Ayun. So, ganito po yung itsura ng mga dinilit natin kanina. RVs. Okay, eto sila. Yung mga puti na to. And as you can see po, meron po silang gulong. So, hindi po sila permanent structure. Temporary lang po sila nandyan. Maybe ilang araw lang and then aalis sila. So, kailangan din po nating i-delete yan. Okay, yan po yung mga dinilit natin kanina. Klaro? Okay, so yung palatandaan yun ko na lang na pwedeng sabihin sa inyo or pwede ninyong mabantayan is yung may mga dots po sila sa taas and then pahaba po yung itsura nila. So kagaya nito, kailangan nating i-delete yan. Solar panels are also need to be delete. Tapos, ano pa ba yung tanong ng isa? Greenhouses. Yung mga greenhouses naman po, they are considered as buildings or structures. So if ever makakita po kayo ng greenhouses, kailangan nyo po yung ayusin or kailangan nyo po yung i-label. Okay? Klaro, Cesar? Okay, so again, people, ito lang yung babantayan natin. Ito lang yung checkbox. Actually, hindi ninyo kailangan ayusin or i-check yung mga labels na to, which is mga red na label sa paligid. Okay, hindi natin kailangan i-check yan. Not unless if it is a ground. If it is a ground, kagaya nito, neto kanina, yung mga fake buildings na yan, that is the time na pwede po natin i-delete. Pero kung mga red labels lang din naman na kagaya nito, which is mga buildings, hayaan po natin yan. Hindi po natin sila kailangan problemahin. Okay? Yung i-delete lang natin is yung mga ground na nasa paligid ng checkbox natin. Huwag kayong malito doon sa part na yan. Okay? I-delete natin yung mga open ground which is nasa paligid ng checkbox natin. Klaro?
Hello? Okay. So meron lang tayo 22 comments. Ito lang yung babantayan natin. So let us click this one. Actually, ito siya, yung bahay na to. Like I said, yung nasa paligid na to, this is our area. If there is no ground, hayaan na natin. Lalo na if it is a residential building. So i-check lang natin to isa-isa. Actually, na-delete ko na yung iba doon. So dito tayo mag-focus. This one is a building. And this one is a residential building. Wala naman pong open ground sa paligid nila. Okay, there is no open ground dito sa mapa natin. So, hayaan po natin yan. Kasi meron po tayong rules, which is balik tayo sa number 1, which is we do not have to fix residential houses. If ever merong errors, problema, yung mga residential houses na yan, wag po ninyong i-edit. Kung may mga residential buildings naman, like this one, which is shifted, malayo sa bahay, wag nyo rin aayusin. Marami kaming nakita ng mga labels na to or mga bahay na to na inayos, pinatong talaga nila sa bahay. Wag nyo po yung gagawin. Wag nyo i-move yung mga label. Wag nyo rin i-edit kapag ito ay isang residential building. Actually, dadaanan nyo lang po yung mga residential building na yan. Klaro? Sir, tanong po. Kaya po nito. Baka pwede makinig muna tayo, hindi yung may problema tayo and then itatanong natin. Mamaya siguro pwede yun. Felix? Okay po. If ever malaki ang residential tapos maliit ang label, ignore po. Meron po tayong rules which is we have to ignore residential houses. Whatever the error is, wag ninyong pakikialaman. Ganun lang naman yung kasimple. Okay? Kasama na dun yung may ground parts, kasama na dun yung shifted siya, kasama na dun yung mali yung label niya, kasama na dun if ever maliit yung label niya, ignore. If it is a residential building, ignore. Klaro? Hazel, if yung label ng bahay na shifted po is nasa ground na yung label, delete po. Wala po akong sinabi na i-delete po natin yung mga shifted na buildings or labels. If ever man residential buildings yon or if ever man big buildings po iyon, kung shifted po sila, hayaan natin. Hindi natin dito pinag-uusapan yung shifted na yan. Kasi yung shifted na yan, it is all good. Okay? Uulitin ko rin sa inyo, wag ninyong i-delete yung mga label which is nasa ilalim ng puno. Okay? So if ever, kalahati ng label nasa puno, kalahati nasa lupa, andun na rin tayo sa ignore. Klaro, Cesar? Wala po tayong pinag-uusapan dito na cut po. Okay? Wala po tayong pinag-uusapan dito na cut, wala po tayong pinag-uusapan dito na grouping, wala din po tayong pinag-uusapan dito na 3D. Cancel nyo po lahat ng yun. Napakadali po ng gagawin natin. Huwag po tayong magproblema ng mga hindi dapat problemahin. Okay? Hello? Shifted man yung bahay, kagaya nito, nasa lupa, uulitin ko, wag ninyong pakikialaman. So, nandito lang tayo para i-check yung checkbox. If ever may building dyan, kagaya niyan, maliit man yung puno, sabihin natin, ganito yung puno, ganyan yung label dyan, hayaan ninyo. Wag ninyong pakialaman. Ganun lang naman ang kasimple. Kapag natapos ninyong i-check yung checkbox, kagaya nito, this one is a residential building. Mali yung label. Ito rin, mali din yung label. Wag ninyong pakikialaman. Yung mga kamay ninyo, pigilan po ninyo sa pag-i-edit. Ganun naman ang mga kasimple. Okay? Tititigan nyo lang yan. Hi, hello, goodbye. Ganun lang. So, hindi pa rin tayo nakakatapos ng isang mapa. So, isa-isahin natin to. This one is also a residential building. So, we have to ignore for that as well. Wag ninyo yung pakikialaman, not unless if it is a ground. This one, this is a driveway. So, for the driveways or for the labels na nasa driveway, syempre, delete natin yan kasi wala naman pong bahay sa driveway, di ba? That is not a building. So, i-delete natin yan. Lipat tayo sa kabila. Ito, no ground sa paligid. Wala rin. Wala na.
So kapag wala na, tapos na kayo, pwede nyo nang ipasa yan. Okay? Pero isa pa pala, idadagdag ko. Pag nag-check kayo ng checkbox kagaya nito, excuse. Pag nag-check kayo ng checkbox kagaya nito, like for example, yan. Delete natin to. Like for example, ito checkbox natin. Tapos, may missing building sa paligid. Okay? Pag click ninyo ng checkbox, makikita nyo yung buong area na to, di ba? So, yung area na to, may mga missing building kagaya nito, for example. That is the time na pwede ninyong i-label. Pag nilabel ninyo yung mga missing building na yan, kagaya nito. Okay? Pag nilabel natin to, tapos yung kapitbahay natin is shifted, kagaya nito, shifted, malayo sila sa bahay. Pag nag-label kayo, i-select nyo yan, tapos i-move ninyo sa kung saan pa-shift yung mga kapitbahay. Huwag ninyong i-align sa roof. Klaro ba tayo doon? Klaro ba tayo doon? Kapag nag-label kayo ng missing building kung saan pa shifted yung mga kapitbahay, doon din natin i-shift yung label natin. Kasi yan, nandyan yung kanyang correct footprint. Okay? So, susundan natin yan. Tapos, eto man yung checkbox natin. Eto, wala man to sa loob ng checkbox natin. Pero if it is a missing building, you have to label for them as well. Okay? Residential na may topo error, pwede bang galawin? Siyempre, hindi po ninyo mapapasa yung inyong label or mapa kapag meron po siyang topo errors. Okay? Sometimes, yung mga topo po natin na yan, or topology errors, it happens when the building has already a label, tapos may label pa siya dito sa kabila. For example, nagdadalawa, nagdodoble yung kanyang label, tapos, pagpasa ninyo, lalabas yung topo error, which is footprint overlap. In that sense, kung dalawa lang yung label, nabubulol. Kung dalawa yung label ng bahay po, hanapin po ninyo yung may pinaka-pwedeng pakinabangan. Okay? Yung pinaka-maayos na label, yun po yung iwan natin. Okay? Klaro? Yun na yung tanong na yun. Christine? What I am saying is, kung dalawa yung label na ganito, hanapin ninyo sa dalawa dyan kung alin yung mapakikinabangan ninyo. Okay? If yung isa na to is walang kwenta, i-delete na natin siya. Hindi na natin siya kailangan, di ba? Iwan natin yung may silbi pa. O yung pinaka-accurate. Okay? So for this map, pasa muna natin to kasi kanina pa po ito. Wala na po akong gagawin. Na-check ko na rin naman yung checkbox. We have to submit for that. So, uulitin ko. Isa-summarize ko ulit sa inyo. Guys, people, labelers, napakadali po ng trabaho natin. We only have to check checkbox. Sinabi ko lang kanina kung ano yung mga rules natin. Okay? So, for this one, let us click this checkbox, yung may check 0. At yan yung pinakauna. If it is covered by trees, like for example, this one, and as you can see, meron man namang mga structure sa baba. Hindi lang po klaro, pero may mga structure sila. Okay? Wala naman po missing building sa paligid. Wala rin namang grounds. Yung missing building na to na nasa baba, yan po ay hindi na po atin. Nasa labas na po ng grid natin yan. So, wag nating pakikialaman yan. Okay? So, dito lang tayo magfo-focus muna sa checkbox. So, that is a structure covered by trees, nasa ilalim ng puno. So, you have to ignore for them. At isa pa, it is a residential building. Okay? So, check natin yung pangalawang checkbox. For this checkbox, ano yung nakikita ninyo? Ano yung problema sa label? Ha? May caravan. May caravan, may ground. Okay? Like this one. So, kailangan natin i-delete yan. Pakikialaman ba natin yung mga label na to which is shifted? Hindi po. Hindi. Diba? Kanina ko pa inuulit yan. So, hindi natin kailangan pakialaman yan. Checkbox number 3. So, para dito, it is covered by trees as well. Covered by trees. Tapos, ito shifted lang naman. So, wala tayong problema dyan. Walang missing building sa paligid. Walang ground sa paligid. Lipat tayo sa kabilang checkbox. Number 4. Ito, this one. This is covered by trees. Zero visibility tayo. Medyo blurry lang. Medyo ambiguous lang yung itsura niya, pero hayaan na po natin yan. It is covered by trees. Hindi natin alam kung may structure dyan o something. Ignore. Lipat sa kabila. Again, this is all good. Okay? Residential eh. Walang missing building sa paligid. This is not a missing building and that is a small building. Hayaan natin yan. Lipat sa kabila again. Wala tayong problema dito. This one, wala din tayong problema. Ito, wala din. Wala. Wala. Okay, ito. This one, it is an ambiguous one. Okay, hindi natin alam if it is a structure or what.
but it is covered by trees. Meron siyang outline na masasabi natin it is a building pero hindi natin maklaro. So hayaan natin. It's better not to delete kapag mga ganito yung sitwasyon kaysa i-delete natin. Bakit, people? Kapag nag-delete kayo dyan mamaya ng mga kagaya nito, covered by trees, okay? Hindi ninyo alam kung ano yung nasa ilalim niyan. Kapag dinilit nyo yan, na wala sa open ground, ganyan magiging itsura niya. May maiiwan po siya na artery. Okay? May maiiwan na linya. So mamaya na yan, makikita yan ni checker. Pag si checker pasaway din, pinushback sa inyo, asking for you to revert the label. Revert is, ibig sabihin, ibabalik natin yan eh. So kailangan nyo itong i-label based sa linya na yan. Okay? Susundan nyo yung mismong linya na yan para i-label. So yan po ay napaka-matrabaho at yan ay walang kwenta. Okay? Iisa-isahin nyo ito mamaya, ibabalik nyo ganyan. Paano na lang kung buong area na delete ninyo? Diba? Yung mga hindi dapat. So napaka matrabaho ng mga bagay na yan, hindi natin kailangan gawin yan. Hayaan ninyo yung mga label, lalo na kapag ganyan yung itsura niya. Checkbox number 11. This one, okay? Ano yung problema dito? Open ground po. This one. Open ground, okay? Hindi naman ganun ka-shifted na masabihin natin na yung label na to para sa bahay na to. Hindi naman ganun ka-shifted. Lalo na yung kapitbahay, ayun oh. Kikita nyo na rin naman, maliit lang yung shift niya. Okay? So this is an open ground. So we have to delete this. At the same time, merong missing building. So for that missing building, i-label natin yung missing building and then, ano yung gagawin? Shift ng konti. Ha? Shift ng konti. Shift ng konti based sa kapitbahay. So yung kapitbahay niya is nakadrag papunta sa lower left ng ating screen. Diba? So isi-select din natin to, i-drag din natin to ng konti papunta sa lower left ng screen natin. Okay? And that is the perfect way to label missing buildings. Klaro? Okay, sir. Okay. So if you are done checking the checkbox, wala lang din naman problema, ipasa na natin. Pasa na natin yan. Di pa tayo sa kabila. Actually, people, merong napakadali na way para magtrabaho sa tab na to. Okay? First, pagpasok sa inyo ng mapa kagaya nito, titigan muna ninyo yung mapa. I-check ninyo kung ano yung area ng ng mapa. For this one, it is a residential building. Residential building po lahat to. 'Di ba? Nasa gilid ng river or something. So in that way, wala tayong kailangang problemahin na baka mai-edit tayo. Yung kailangan lang natin gawin para sa residential is what? Open ground. Delete open grounds. Okay? Tapos, draw missing building. Dalawa lang po yan para sa residential houses. So kung ganito yung area, i-classify nyo na dalawa lang yung kailangan gawin. Delete ground or delete fake building, tapos draw missing building. Dalawa lang eh. So check box. This one. Click that one. Shifted lang yung mga bahay pero wala naman pong missing building. Lipat sa kabila. Okay? Wala naman pong missing building sa paligid. Okay? Scroll tab tayo. This one, ito yung target natin. As you can see, it is a building. Natabunan na ng puno, tapos medyo ambiguous. So hayaan natin yan. Lipat sa kabila. This one is an ambiguous one, natabunan ng puno, ignore. This one is a label, building, shifted na lang. So hayaan natin. Lipat sa kabila again. Same goes with this one. This is a shifted label, pero may building siya. Hayaan din natin. Another one, label naman or building naman, ignore for that one. This one, ano tawag dito? Big building. Okay, this is a big building based sa kanyang paligid. Okay, based sa kanyang parking lots. So, hindi accurate yung label. Ito yung isang nating rules para sa tab na to. For the big buildings, we have to fix those label. Okay? Para sa big buildings po. So, simply move this label. Huwag ninyong i-delete. I-move lang ninyo para maging accurate siya sa building. Okay? Huwag din natin gawing sobrang accurate kasi as you can see, shifted yung mga bahay sa paligid. So, sinobrahan ko, nilagyan ko ng konting grounds dito. Tapos, kinulangan ko dito. Okay? So, hayaan natin yan. Okay na yan. That is a perfect label. Isa pa. Pag nag-click tayo ng checkbox na to, ano nakikita niyo sa paligid? Ito yung target natin eh. Ano nakikita niyo sa paligid? Ha? Tubig.
Tubig. Okay. So, merong label dito which is nasa gitna ng tubig. So, tingin ko this is Atlantis ito. Sa tingin ko lang. Pero hindi po na kailangan yung label dyan. Okay? Walang bahay sa gitna ng tubig. So, i-delete na lang natin yan automatically. Huwag nyo nang problemahin. Please lang. I-delete nyo yan. Kasi mamaya, lagot kayo kapag nakuha yan or nakita yan ng mga checker. Okay? Tapos, ayun. Check natin. Other checkbox. This one. This is a perfectly good one. Balik tayo sa isa kanina. May nakita ako kanina eh. Okay, this one. Asan ba yung target na yun? Okay, eto. Eto yung target building natin. Eto yung ating view. Kung sa loob ng view natin, meron ground, kahit wala siya sa target building natin or sa ating target checkbox, pwede natin yung i-delete kagaya nito kanina na nasa gitna na lupa or label sa gitna ng tubig. This one, may karon siyang katabi dito. Okay? Kitang-kita natin. Lupa po siya. So, in that sense, i-delete po natin yan kasi hindi po yan bahay. Klaro? Kahit red label yan, basta open grounds, kita sa screen natin, i-delete natin. Kapag tapos na tayo mag-check, pasa na natin yung mapa. Wala na tayong problema dyan. Tapos na tayo dyan. So, kahit gaano karami yung label sa bahay, sa mapa, kahit ganito pa karami, kung titignan ninyo, it is all residential building. Ito yung big building lang. At hindi po atin yan. So, 13 checkbox. Quick check lang to para sa mga residential building. Click this first checkbox. E-check natin kung missing building ba yan or ground ba yan. So, if it is missing part lang naman, wag na wag ninyong aayusin yung missing part. Wag na wag ninyong i-edit yan kasi that is an unnecessary editing. Double check the checkbox again for the missing building and ground lang kapag residential sila. Missing part, shifted, natabunan ng puno yung kalahati, ignore. So, ganito lang po tayo mag-check. Missing part, ignore. At this one, this is an open ground. So, ayan, delete natin. Okay, this one is a residential. Move natin again. This one, residential. Walang problema. Residential. Walang missing building. Walang ground. Okay, merong ground pala dito. Ground. Delete natin. This one is perfectly fine. Okay lang yan. And then, right after you are done, submit lang. Ganun na kasimple yung gagawin ninyo. Magde-delete ng ground, magdodraw ng missing building para sa small buildings. If it is a big building, kagaya nito, kulang yung label niya, kagaya nung eto kanina, sa isang kasama natin na nag-share screen, meron siyang sirang part dito, yan pwede nating ayusin if it is a big building. Okay? Tapos target building natin siya. So yan lang yung gagawin natin sa big building, ayusin yung mga missing parts or ground parts, etc. etc. This one, 33 checkbox. Kahit 33, yung checkbox na yan, napakadali po niyang i-check. Okay? Isa-isahin lang natin. One. Okay, no errors. No errors for this one. Move. That is ambiguous one. Ignore. Move lang tayo. Double check. Missing part, residential, ignore. This one, ignore. This one, wala namang open ground sa paligid. Ignore natin yan. This one is an open ground. So, delete natin. Walang missing building. Lipat tayo sa kabila. This one. Okay, this one. Ito yung checkbox natin. Diba? Tapos, may missing building sa paligid. Ito. May ground din. Kulay red sa paligid. I-delete natin yung ground. I-draw natin yung missing building. Right after we draw, let us shift ng konti. Sundin natin kung saan nakashift yung kapitbahay, pababa yung kapitbahay, so ibaba din natin siya. Lipat tayo sa kabilang checkbox. Double check na paligid. No errors. Move on. This one is a missing building actually. This one is a missing building pero backyard house siya. Maliit na bahay. Ignore. Lipat sa kabila. No errors for this one. This one, hayaan natin yan. Ambiguous. This one, double check. Sa isayin lang natin to for ground or missing building. Yun lang, dalawang bagay lang. Ito. This one has a missing part. Okay? This one has a missing part. Pero po, ito ay kasama po sa residential buildings. Okay? Siguro medyo mayaman lang yung taong to. Kaya medyo malaki yung bahay niya compared sa iba. But I cannot see any signs na pwede nating sabihin this is a big building. Okay? So, ignore natin yan. Meron tayo ditong caravan. Ayan, delete na lang natin. Habang nandiyan tayo.
Double check. Open ground. Ayan. Delete. 29, 30, 31, then 32. Last checkbox. So, ganyan lang kasimple yung gagawin natin. If no more errors, no more checkbox to check, submit. Kahit gaano karami yung checkbox na yan, napakadali lang po i-check niyan. This one, delete grounds. Hindi man natin na-check yung checkbox na to, pero kita na rin naman natin na ground, i-delete na lang natin habang nandito tayo. Ano pa yung problema ng mapa na to? Pero missing building. Missing buildings. Okay, missing building, label natin. Wag na wag kayong gagawa ng 3D wall. Don't drag for 3D wall para sa mga buildings po na to. Meron pa tayo ditong isa. Ayan. Sayang din yung features po. Okay, right after we draw that missing building, check natin kung saan pa shift yung mga bahay. Paakyat sila, i-move din natin to paakyat konti. Okay? And that is perfect. Lipat na tayo sa kabilang checkbox. That is okay. Fine. Goodbye. No more errors. Shifted lang yung mga building. Ignore natin yan. No missing building. No grounds. Ignore. And katapos na pasa. So ngayon, any questions, people? May tanong pa ba? Masa na yung kanina man nga nagtatanong? Ngayon yun na ilabas yung mga tanong niyo. Yung benchmark po natin. May benchmark po tayo. Kung nakita ninyo, na-check ba ninyo yung training materials or documents na sinend sa page? Or dito kanina? Hindi, di ba? Yun yung problema if hindi po tayo nagbabasa. May mga training documents po tayo na binigay namin. Actually, sa isa dyan, sa isang to, nasasaad, dito nasasaad kung magkano yung benchmark. Ito yung benchmark natin para sa filter. Okay? 240 tasks for 75 pesos. Yan ay sa filter. For the labelers, this is the labeler. Ito yung ating benchmark. 600 checkbox is 275 pesos. Sa checker naman, ito yung ating benchmark. 10,000 checkbox is for 75 pesos. Bakit malaki yung sa checker? Kasi mag-check lang po kayo ng mapa. Okay? Na-check na po niya ng labeler. So kung maganda naman yung gawa ni labeler, ipapasa niyo na lang din naman. Kaya medyo may kalakihan yung inyong benchmark kasi quick check lang po kayo. Klaro tayo doon, people? Jo Marie, nasagot ko na yung tanong mo? Opo, sir. Thank you. Okay. So, sino pa yung may mga tanong kanina? Ngayon yung ilabas yung mga tanong ninyo. Sino ba yung... Wait lang. Warren? Andito ka ba, Warren? Sir, Okay. May Gcash ka? Singilin natin 5 piso kada tanong. Sino yung magtatanong? Magtanong na kayo. Ako, sir. Okay. Warren, singilin mo na. Ano yan, Chris? Sir, di ba maapektuhan yung pinagsasabay mo open yung ano? Hindi. Kasi Hindi. Doon lang tayo siya muna sa mga tanong. Doon muna tayo sa tanong about sa mga trabaho lang muna tayo. Hayaan natin yung mga ganyan kasi wala namang kwenta yan. Hindi maapektuhan po yan ng speed natin kasi hindi po natin ginagalaw yung mapa. Sir, pakialaman yung di sakop ng checkbox. Ano? Hindi kita maintindihan, Ate. Hindi kita maintindihan, Ate. Okay, pa-reset. I-reset mo na lang sa GC mamaya yung site ni mo, Danny. Ganito po kasi yan, Adi. Okay? Adi. Short for addict? Adi, nakikinig ka? Make sure na nakikinig ka. Uulitin ko, people. Pag nag-check kayo ng checkbox na to, pag nag-click kayo ng checkbox, ito din yung area ninyo. Buong part ng mapa na to. Kung saan nag-zoom in yung checkbox, area nyo po yan. So if ever meron ditong ground label sa labas ng checkbox ninyo, tapos kulay pula siya, kailangan nyo yung i-delete. Kung merong missing building sa paligid ng checkbox ninyo, kailangan nyo yung i-draw. Yun lang yung kasimple, yung sagot doon, Adi.
Klaro? Kasama na yun kay Ed Marie. We are just simply checking labels on the checkbox. Oo, andun tayo. I-check natin tong label na nasa loob ng checkbox. Okay? If it is a ground or if it is a whatsoever. Pero, kasama na po yan dyan yung buong area na nasa harap ninyo kapag nag-click kayo ng checkbox. Kung saan yung default zoom in. Yung default zoom in ng mapa ninyo. So like for example, kinlik natin to. Ito lang yung area natin or ito yung checkbox natin. Pero, ito yung buong screen natin. So kung ano man yun, nasa loob ng screen nyo na yan, if there is a ground sa paligid, if there is a missing building, you can label that. Or you have to label that. Natamaan mo siya ng checkbox or hindi, DJ Trinidad? Kasi kung nagbabasa po kayo nito nung ating tawag nito, training documents, nandyan po yan naka-state. Okay? Saan ba yun? Hanapin natin. Okay, hindi ata nalagay ni A. Okay, hindi ata nalagay ni A. So, sorry for that. Wala. Pero, kailangan natin yun. Okay, ganun lang naman kasimple. Dalawang bagay lang din naman, missing or delete grounds. Okay, kung nasa loob ng area mo na to, galawin nyo na lang. If there is a ground or if there is a missing building. Pero usually po, wala naman po masyadong ganyan sa paligid. Okay? So, hindi nyo rin naman masyado kailangan problemahin yan. Labeler IDs po yung gagamitin natin. So, if no more questions po, wala na po kayong tanong about sa trabaho. Baka pwede na po tayo magtrabaho. Sayang po oras natin. Sige po, sir. Naintindihan na po ba? Okay. So, sino pa yung may tanong dyan? Clark, nandito ka? May tanong ka? Oo. Yes. This is still grid rules. Okay? So, if ever yung label ninyo nasa taas ng grid, hindi ninyo kailangan problemahin yan. Or yung bahay is nasa taas ng grid, you do not have to think about them. Hindi nyo sila kailangan problemahin. Kapag yung label naman is nasa left or yung bahay nasa left part ng grid natin, yung bahay missing pero nandito sa left part ng grid natin, natamaan ng grid natin, ignore for them. Kung yung bahay missing tapos nandito sa right part ng ating grid, nasabit sa grid natin, ito yung grid natin, nasabit siya dyan, you have to label for them as missing building. Same goes pag nandito sa baba. Yung hindi lang natin kailangan galawin is yung nasa left and top ng ating grid. So, wag ninyong, titignan din dapat ninyo kung asang part ng grid yung mga missing building na yan. Okay? Kasi kung nag-label din naman kayo sa labas ng grid, lalabas din naman yung error na to. Added feature is out of working area extent. Kung tumitingin lang kayo sa screen ninyo, malalaman nyo na rin naman yan. Klaro? Tapos paano kapag kinuha ng neighbor Ayak ka na naman. Yung ano yun? Yung pag kinuha ng neighbor yung nasa checkbox ko, tapos or kahit red label, tapos nagba-boundary overlap, nasa akin yung artery. Okay. Boundary overlap sometimes causes kapag doble yung label. Like for example, yung kapitbahay natin, meron pala tayo ditong ground, mamaya ko na i-check yan. Kung for example, yung bahay na to, nasa gilid ng grid, minsan dalawa yung checkbox niyan. Okay? Minsan target din yan ng kapitbahay, minsan target mo na magkasabay. So, dalawa yung label dyan minsan. At some cases, ganito yung nangyayari. Pareho yung itsura ng label nila. Okay? Magkapatong. So, kapag pinasa nyo yung ganyan, lalabas yung error which is boundary overlap. Boundary overlap, it means po, nag-overlap yung label ninyo sa kapitbahay na kulay green kasi nauna nang i-approve yung sa kanya, nagsasapaw, nakapatong. So, yung kailangan nyo na lang gawin dyan is to delete your own label. Okay? Kapag boundary overlap. We have another label, error, which is deadlock. Ano pa ba? Ito, footprint. Ito yung tinatanong ng iba kanina. Okay? Footprint overlap sometimes causes kapag, or yung pinaka-reason niya is nag-overlap yung dalawang label. Whether it is red or yellow. Okay, so yung pinakamadaling solusyon po dyan is kapag ganito, may bahay po talaga. Okay, this is a building din naman. Tapos, ito building din naman.
magkadikit sila, yung pwede ninyong gawin is to move the label para lumayo sa isa't isa. Okay? Hindi sila. Okay? Pinagtagpo sila pero hindi sila tinadhana. So, kailangan natin silang paghiwalayin. Okay? Para mawala yung error. Klaro? Kapag for example naman, another example, baka magtanong ulit, uulitin ko, kapag yung label is may red na, tapos may label pa dito na isa, tapos nakasapaw, tapos nagkaroon kayo ng error, which is footprint overlap, the best solution for this one is to delete the label na hindi na natin kailangan. Okay? Pag dalawa sila sa buhay natin, kapag yung isa walang silbi, tapos maraming X, yung isa naman accurate, doon na lang tayo sa accurate. Tanggalin na natin at i-delete yung X na yan. Diba? Hindi na rin naman natin siya na mapakikinabangan. Klaro? Noted, boss. Noted. Okay. Ano pa yung tanong mo, Clark? Tanungin mo ako kung kailangan gawin yung 3D. Ganito po kasi. Kita po yung wall, boss. Tapos, miss building siya. Ngayon, ka-capture ko siya. Kailan ko po ba gawin yung 3D noon? Kitang-kita yung wall, ang laki. Guys, people, we do not have to do multi-layer for this tab. So, huwag nyo nang problemahin yung multi-layer. Again, yung mga label is nasa footprint nila. So, kapag nag-label kayo ng missing building, kitang-kita man yung wall, wag ninyong gagawin na i-drag yung 3D. Okay? Wag kayong mag-label, tapos wag ninyong i-drag yung 3D. Kasi that is a no-no. Klaro? Hindi po pwede mag-multi-layer, boss. Pag big building po yung missing, ano po gagawin ko ron? Di ba multi-layer ang big building? Okay. Kapag ganun, if that is the case, dikdikin mo yung layer ng building para wag na siya maging multi-layer. Hindi po natin kailangan gawing multi-layer yon. I-label nyo lang siya as one and then you're good. I-shift din po yun, boss. Hindi na po wall. Yes. I-shift mo rin yan, sir. Cut. Tanungin mo ako kung kailangan mag-cut. Kailan po ba i-cut yun? Kasi, may mga layers eh. Hindi ko naman multi-layer, ika-cut ko lang po. Okay. Uulitin ko sa inyo, hindi natin kailangan i-cut yung mga building dito. As it is lang. Label them as one and then you're fine. Tanungin mo rin ako kung kailangan i-merge. Kailan po ba i-merge, boss, kapag makita na may label na pong ganun? Okay. Nagpag-usapan ba natin yung merging kanina? Hindi. Wala po. Okay. Wala, di ba? So, kaya hindi natin kailangan i-merge yung mga bahay. Ngayon, tanungin mo naman ulit ako kung kailangan i-delete yung mga ground sa paligid ng yellow box. Kasi red label po eh. Red label, boss. Di ba sa checkbox lang po tinitingnan natin. Maraming ground sa paligid. Papakilaman ko po ba yun? Kung maraming ground sa paligid ng checkbox mo, kailangan mo yung i-delete. Okay? Open ground yun, boss, ha? Okay, open ground nga, i-delete natin kapag nasa paligid ng checkbox natin. Yung key na yan, sino yung key na yan? Pag nahuli ko kung anong site name mo, magpapahinga ka, lifetime. So, wala nang tanong? If no more questions, pwede na tayo mag-end. Yes, sir. Goodbye. Okay, goodbye. So, sayang oras natin dito. Tara na, trabaho tayo. Thank you, boss. Okay.